Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan sa mundong puno ng pagbabago, kaguluhan at kawalan ng katiyakan. Napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. Yun ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25, na ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man, at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag sa mga problema. Sa tukso, sa takot, maaaring yumanig ang ating paligid. Ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Kristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, ayayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating mga buhay. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Bagong Tipan sa Mateo Kabanata 4, talatang 4. Ito po ay sa magandang balita, Biblia. Ito ang sinasabi. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkaninig ng Kanyang mga salita. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Aming mapagmahal at mahabaging Diyos, lumalapit kami sa iyo ng may buong pagtitiwala at pananampalataya. Ikaw ang dakilang manggagamot, ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng lakas at kagalingan. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang aming mga kapatid na dumaranas ng karamdaman. Panginoon, maawa ka po sa kanya. Hipuin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay at alisin ang anumang sakit, panghihina at pagdurusang kanyang nararanasan. Palakasin mo ang kanyang katawan, paginhawahin ang kanyang isipan at punuin mo ang kanyang puso ng kapayapaan at pag-asa. Naway maranasan niya ang iyong
um, presensya sa bawat sandali at magkaroon ng lakas ng loob na magpatuloy bigyan mo rin ng karunungan at gabay ang mga doktor, ang mga nurse, at lahat ng nag-aalaga sa kanila. Pagpalain mo ang bawat gamot at paraan ng paggamot na kanyang tinatanggap upang maging kasangkapan ng iyong kagalingan. Panginoon, tamayan mo rin ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Alisin mo ang kanilang takot at pangamba at palitan ito ng matatag na pananampalataya at pagtitiwala sa iyong kalooban. Ipaalala mo sa kanila na hindi mo sila iniiwan at patuloy kang kumikilos kahit sa gitna ng mga pagsubok. Turuan mo kaming manatiling matatag sa pananampalataya at umasa sa iyong walang hanggang pag-ibig. Ano man ang aming pinagdaraanan, tulungan mo kaming magtiwala na ikaw ay kasama natin at ang iyong biyaya ay sapat sa araw-araw. Ang lahat ng aming kahilingan ay aming inilalapit sa iyo ayon sa iyong banal na kalooban. Naway ang iyong pagngalan ay patuloy na maluwalhati sa aming buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon at tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen. Yan, magandang umaga muli sa atin mga kasulidra. Martes na naman. Diba? Ang bilis ng panahon. Kaya ang ating pagninilayan ngayong umaga mga kasulidra ay iyon nga, nasa Mateo. Nasa Bagong Tipan. Mateo, talatang 4. Kabanatang 4, talatang 4. Ang Mateo ay isa sa pinakamatibay na paalala tungkol sa tunay na pangangailangan ng tao. Binigkas ni Jesus na ang salitang ito nang siya ay tuksuhin ng dyablo sa ilang matapos siyang mag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. Dahil sa matinding gutom, hinamon siya ng dyablo na gawing tinapay ang mga bato. Ngunit sa halip na gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa pansariling kapakanan, tumukon si Jesus sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ipinakita niya na ang pagsunod sa Diyos ay higit na mahalaga kaysa sa agarang pagtugon sa pisikal na pangangailangan. Sa ating panahon mga kasulitra, madaling maunawaan ang kahalagahan ng tinapay bilang simbolo ng pagkain, kabuhayan, at material na pangangailangan. Karamihan sa ating oras ay ginugugol sa paghahanap ng ikabubuhay, pagtataguyod ng pamilya, at pag-abot sa mga pangarap. Walang mali sa pagsisikap mga kasulira. Walang mali. Walang mali sa pagsisikap na magkaroon ng maayos na buhay. Sapagkat nais din ng Diyos na matugunan ang ating mga pangangailangan. Ngunit ang babala ni Jesus ay huwag nating hayaang ang paghangangad sa material na bagay ay maging sentro ng ating buhay. Kapag ang puso natin ay nakatuon lamang sa kayamanan,
sa tagumpay o sa kaginhawaan, maaari nating makalimutan ang mas mahalagang pagkain, ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay sa ating espiritu. Sa salita ng Diyos ang nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. Sa panahon ng kalituhan, ito ang nagbibigay liwanag. Sa oras ng pangamba, ito ang nagbibigay kapayapaan. Sa gitna ng tukso, ito ang nagbibigay lakas upang manatiling tapat. Tulad ng katawan na nangihina, kapag walang pagkain, ang ating espiritu ay nangihina rin. Kapag pinabayaan nating maputol ang ating ugnayan sa salita ng Diyos, ang regular na pagbabasa, pagninilay, at pagsasabuhay ng kasulatan ay mahalagang bahagi ng paglago ng ating pananampalataya. Makikita rin sa talatang ito ang halimbawa ni Jesus na sa pagharap sa tukso. Hindi siya nakipagtalo, no? Hindi siya nakipagtalo sa dyablo gamit ang sariling opinyon o karunungan. Sa halip, mga kasolidra, ginamit niya ang kasulatan bilang sandata. Ipinakikita nito na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at sapat upang labanan ang kasinungalingan at tukso ng kaaway. Kung nais nating maging matatag sa pananampalataya, mga kasolidra, kailangan nating maging pamilyar sa salita ng Diyos at hayaang ito ay humubog sa ating pag-iisip at mga pagpapasya. Ang Mateo ay nagtuturo rin ng tamang pagkakasunod-sunod ng ating mga prioridad. Hindi sinabi ni Jesus na walang halaga ang pagkain o ang ating pisikal na pangangailangan. Sa halip, itinuturo niya na ang ating relasyon sa Diyos ang dapat mauna. Kapag inuuna natin ang Diyos, mga kasolidra, natututo tayong magtiwala na siya ang magkakaloob ng ating mga pangangailangan sa tamang panahon. Ang tunay na kasiyahan at kapayapaan ay hindi nagmumula sa dami ng ating ari-arian, kundi sa ating malalim na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Sa kasalukuyang panahon, mga kasolidra, mabilis na takbo ng buhay. Napakaraming bagay ang maaaring umagaw sa ating oras at pansin. Trabaho, pag-aaral, teknolohiya, social media, at iba't ibang responsibilidad. Kung hindi tayo magiging maingat dito, mga kasolidra, maaaring mawala tayo ng panahon para sa panalangin at pagbabasa ng Biblia. Ang hamon ng Mateo ay gawing pang-araw-araw ang pagkain ng ating kaluluwa, ang salita ng Diyos. Hindi sapat na makinig lamang tuwing linggo, no? Kailangan nating patuloy na lumapit sa Diyos araw-araw upang mapalakas ang ating pananampalataya. Sa huli, mga kasolidra, ang Mateo ay isang paanyaya na mamuhay ng may ganap na pagtitiwala sa Diyos. Ang ating katawan ay nangangailangan ng pagkain upang mabuhay, di ba? Ngunit, mga kasolidra, ang ating espiritu ay nangangailangan ng salita ng Diyos upang ito ay lumago.
manatiling matatag at magtagumpay laban sa mga tukso. Kapag ang salita ng Diyos ang ating gabay at sandigan, makakaroon tayo ng karunungan sa bawat pasya, sa bawat lakas, sa bawat pagsubok, at sa bawat pag-asang hindi kailanman mawawala. Naway gawin nating pang-araw-araw na bahagi ng ating buhay ang pakikinig, pagninilay, pag-aaral at pagsasabuhay ng Kanyang salita upang ang ating pananampalataya ay patuloy na lumago at ang ating buhay ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Ang sinabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos, ay isang paanyaya na suriin ang ating mga prioridad at palalimin ang ating relasyon sa Panginoon. Ito po ang mga hamon para sa ating buhay, mga kasolidra. Unahin ang Diyos kaysa mga material na pangangailangan. Unahin ang Diyos kaysa mga material na pangangailangan. Magsikap para sa kabuhayan, ngunit huwag hayaang ang paghahangad ng kanyang kayamanan at o tagumpay ay pumalit sa iyong pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Pangalawa, maglaan ng oras araw-araw para sa salita ng Diyos. Gawing bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ang Biblia, o pagninilay at panalangin upang mapalakas ang iyong pananampalataya. Gamitin ang salita ng Diyos bilang gabay sa bawat pagpapasya. Sa halip na umasa lamang sa sariling karunungan, mga kasolidra, hayaang ang mga turo ng Diyos ang maging batayan ng iyong mga salita, ng iyong mga kilos, at ng iyong mga desisyon. Manindigan laban sa tukso. Manindigan. Tulad ni Jesus, mga kasolidra, harapin ang tukso sa pamagitan ng pagtitiwala sa Diyos at paghawak sa Kanyang mga pangako sa kasulatan. Mamuhay ng may ganap na pagtitiwala sa Diyos. Maniwala na alam ng Diyos ang iyong mga pangangailangan. Yun po, mga kasolidra, ang totoo. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. At Siya ang magkakaloob ng sapat na biyaya sa tamang panahon. Bago simulan ang bawat araw, mga kasolidra, maglaan ng hindi bababa sa 15 minuto para sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa Biblia at pananalangin. Isabuhay ang isang aral na iyong natutunan mula sa salita ng Diyos at maging